Heard some very interesting experiences from your fellow missionaries. Nakadungog na ba mo? Ha? If not of the gospel outreach, di ko pa kita tao nga hasta tiil ba, ana sa gitara, diba? Dili na lalimoy. Ingon siya nga, ayaw yung absent tong ma, kanawag yun ang akong tiil, kung kamot mong tukar niya, anak ko kinire. Hindi mo pwede mali kung ma-absent. Kinugay kinigaw sa result sa akong laboratory sa high precision. So, and then, it's only this group, di ba? It's only this group. That's why I requested Pastor Lauron, you give time to listen to the interesting experiences of our gospel outreach, so that their stories should really be included in our reports, in our articles for Central Philippine Union Conference. And I'm very glad to inform you, do not misunderstood us, that in the Southern Asia Pacific Division, Central Philippine Union Conference received an award and recognition as the first when it comes to giving report to Southern Asia Pacific Division. And that's because of the support of our conference mission leadership, especially to the communication departments and also the NISPA. So they are recognizing us as first, and then I hope that starting next week, the gospel outreach become more active in giving and sharing your interesting reports, because you have so many interesting experiences. Only nga, siguro uban kapuyan mong suwat siguro, di ba? Binisaya lang, ininungguha lang, tinagaloga lang, then ipasa dari sa CPU si MISPA, sila na bahala na. Ya, iniha man ang ngalan mo gawas, so makabasa na mga halo, kuyawan ng English ang English. Kaya niya pangalan, di ba? Ito kiyaw pa natin sa ato ang editor, di ba? So, pasa dyan din nyo, binisaya kung din mo ka. Just verbalize and use your own vernacular, Pastor. Then share your experiences. Okay. So gospel outreach, the main purpose why God allows this ministry, because He wants many people to be prepared before He comes. That's the main purpose. This is the main purpose. This picture should always remind all of us why you are there in your mission field, because of this picture. God wants us all to always remember why God allows our administrators to be in the position, allows our directors to be in their department, God allows our district pastors to be in the district, God allows you to be in your mission field. That's the purpose. And that is also the purpose why He allows this church to exist, because He wants many people to be prepared before He comes. Amen. That's the main purpose of your responsibility, of our responsibility. We will work together. Amen. We will work together. And that's why the reason why we are encouraging all our administrators from the union, directors from the union, district pastors, our teachers, our youth, our students, our APML to conduct crusade in order for us to fulfill the mission of the church. Amen. Because that is His purpose. The gospel ministry, the gospel outreach, the main purpose is to prepare people for His coming. Is this our theme? Go for Jesus? Mo ba? Mo na pirmi ako na dugay. I will go for Jesus. So, murag na-misquote na ko gamay. Go for Jesus. And your response is, I will go for Jesus. That would be we must give our reply, our response. I will go for Jesus. Let's say it aloud. Ready, go! I will go for Jesus. Louder, please! I will go for Jesus. We will go.
for Jesus, not for our leaders. We will go for Jesus. Ug wa na kilain pa, siya ra gyud. And I would like to tell you, friends, that's the reason why God extends my life. Amen. You know, last month, one Sunday, early morning, nag-bike pa ko sa, sa Tagalog, bundok. Bundok, bukid. Bukid. Sa bukid. Hindi kayo bukid. Tagalog na ko, ginikaw na naman, sinibuan mo na. So, punta ako sa Campo 5. Bundok yun, mountain. Wala ko na-feel na kung ang Pastor Gulpan, ka na ba? Wala ko nahanga, normal kaya na ako, pero naminti man na ako. Tungason, Sunday na ha, early morning, at least you can imagine, Sunday early morning, nag-bike pa ko. Campo 5, Bukid. Sunday evening, nag-tennis pa ko 2 or 3 ka games. Monday, no games. Tuesday evening, because Tuesday and Thursday, mamana mo ang physical fitness. Tuesday evening, I played tennis, if I'm not mistaken, twice or thrice. Tuesday, Sunday morning, Sunday evening, play tennis. Tuesday evening, play tennis. Wala ko discomfort. Pagka Wednesday afternoon, I was here in the office. Mura pati na ko na may naghuot-huot sa kundi ba? Kani right side. Dahil na yung mura ugat na ay burot pa. Dili po ni heart, kaya ang heart ko mo more on left side man daw. Diba? Yung imong heart line nasa left. Ang buong mura sa right. Nurse ka? Kung nahigugma kasi mong asawa, dapat baka pinausahan na yun ako. So, for inyo, I was not suspicious that that was a heart attack. Kaya, hindi man lang yan. Ang ugat na ako din hilap, hindi ako kayo sa kaugat. Ano gawag niya akong ugat ha? Then naman ko'y piang, kaya hindi kasabot ko'y piang. Balik? Balik na sa inyo, sa amo, piang, wala pa na nabalik. Pilay. Maana lang ng bukog, nabalik na na. So, mas advance mo. Kaya napiyang ko lang gani, nabalik na sa inyo ha. So, okay lang to. Until such time that I felt na opposite me daw dito sa likod. Dito. Para makita yun nila. Talikod. Dito tato sa stena. Naay mo sakit-sakit din eh. Ani ka na po awa. Wala lang to, thank you. I said to Bubong, maglain ang pamati sa luyo, bumor na maor sa sige mong gud biyahe niya dala-dalag knapsack niya 1 week before medyo nahiubos ko sa ako ang secretary kay wala mi nadukatan og check-in baggage upat ito o administrator sa director dito Mr. Report na sige migbahin-bahin sa amo aron madili kabayad og magkay maski no sa ka kilo 1,000 man ka pin so 4,000 ta sayang na pud ato na ning bahin-bahin na hangtod na ang 9 kilos instead of 7 kaya kilohon man ako nalagay na ang kwan ikaw na lang ito kasi ikaw kaya na ka na sa mga sige na may kagiagyan ni mong airport hangtod na nasugot na ako bukat na madugay ba ang pila na naka oras na mubukat kaya ako una-una na maol man akong diri nagpamasahe ko kaya mga masahista dahil kay bawa na Pastor, sa oras o sa oras bukurang focus. After 1 hour,
discomfort man gyapon, nag-additional ko 30 minutes. I said to Bong, una na lang ka mo. When I arrived here in the office, I said, 5:30 naman, uli na lang ko. But I decided not to go to the hospital because on the next day, early morning, we have an appointment in one of our missions. Na problema na si kasuhunon ba? I said, madiretso ko sa balay. You know, I would like to tell you, there are 3 miracles that I will be sharing to you later. I used to pass SRP. Kana SRP na mo ang coastal road dili. Dahil ko gagyan. In 1 year, swerte na nga makaabot ko 3 or 4 times na I will be passing by highway. But that time, kanahilip mo di ko mukhaon na ng pinaypay bitaw masaging. Na ako'y suki dia sa Chongwa. Masya man na sa inyo, kanang saging ba nga, dili, kanang pang hiwa-hiwa o niya, anaon, mura nagpaypay. Masya na sa inyo ha? Punta nga na na. Ang mapaypay, si payong na sa inyo ha? Basta kaya at least may imagine ninyo, nahilig ko anak yun. I just do not know, I decided to proceed to Chongwa. I need to eat kanang tinaypay. Pag abot ako, nagkakaon ko, mga 1 kilometer before reaching Miller Hospital. Medyo sakit-sakit ang ulo. But in my mind, I still decided to proceed to our house directly because I need to prepare for my appointment on the next day. Early morning, our flight be, I think 5 o'clock in the morning. So we need to wake up at 3 o'clock in the morning to catch up our 5 o'clock. Then, before reaching Miller Hospital, about 500 meters, kung sa Ilonggo po daw yun, di na kita ako magwanta ba? Di na ha? Di, bibinaray mo na yung mga part. Oo, di na kita ako makaya ba? So, ang ano ko, kung ma-imagine niyo, mamuning lingkuran sa salakyan, di ba, soft man ang sa tunga niya sa kilid na may, di ba na ba? Di ba? Hait din ako, hait din. Ang ginimo ko, sakit naman gid kayo. Ginamo ko na, gin-massage na po dito sa likod. Tapos, sige mo. Sakit naman yun. Sumagi mo dala. I pray to the Lord, please, tagay lang yung strength na makaabot kong Miller. Nag-decide na lang yung ko, pati naman yung sakita. Mura na magpaong akong pananaw din. Ang feeling na ko lagi, diri lagi ang huot. Not here in the left side of my heart, it's right side. Still, I am not suspicious na heart attack. Kaya right side lagi. Uy, mura, huot naman. Diri naman yun ang huot. Karon ka mura mag-isip ko ginawa, akong gitistingan na tiyan lang ng anaon kanaanak mabumadiri na ba? Akong anak ko, naram-aram pa. Sige pa naman, mura mo. Nawala ang kamay. Sige na ako anak. Hantod ka dugay, maski anaon na ako. Sakit naman sa. You know, I would like to tell you, I pray to the Lord. It's very painful. Please help me that I can reach Miller. And then I call, ang ako din eh, kani akong halandong agtang. Simot siya, pero bugnaw kayo bro. Bugnaw kayo ba? Then, bugnaw siya ako ang kamot ko. Ano naman niya? Murag ka kalimuot. Pero bugnaw. Ang imong simot ko, bugnaw. Sakit ang Diyos. So I call up the president of Miller. Doc, nako si Dr. Adlaon, ako ang doktor sa heart. Ano pastor? Sakit mo kayo akong buko-buko. Then, ang right side sa akong heart, mura mag-dughan. Mura mag-hugot. Ingon si Dr. Pipito, and then Dr. Pipito said, Are you alone? I said, Doc, yes. So,
asa makaron? I said, I'm driving, going to Miller. Ha? Hunong na lang dira. Di man makaya pa. Pero ako na kay traffic man, kung ibili na ako sa kasada ng sasakyan, basta magdugay pag yun kumabot sa Miller, kami ngita pa kong taxi. Ako na lang yun ako. More gusto na lang ako dusmoon ang tanang sakyanan ba para makaabot yun ko. And I would like to tell you, friends, it was so painful. I decided to proceed immediately to Miller because of the pain. When I reached Miller, prepared na sa ER. Prepararon na tanan. Mura ko doktor anak ko. Mag-ECG ko balik ko, gidali alam. Ato na naton ang doktor. Sabi, na ba, mapadali. Gusto na dyan ko magkwanta. Then, sakit ang kikayo. And the first instruction was, give him pain reliever. Itauran ko dali-dali o extras ng pain reliever. After 15 minutes, I felt very well. Wa nagigibati tanan, murag di na siya gusto magpa-admit. Eh wala naman nagigibati. But the doctor said, no, i-admit na siya, I'm coming. Then, ikuhaan ko gitawag truth eye test. Kanang troponin ba na nursing na din. Ikuhaan ko. Para dali niya masabtan. Pag first 30 minutes, I was already in my room. The result of my truth eye test, times 10 of the normal. But in ganon, it is understood na nag-heart attack ba ako. Then while I was in my room, the doctor said, you get another truth eye test. And I would like to tell you, kung times 10 to siya, after 30 minutes, the result is times 80 sa normal. Meaning, I was already in my room, I experienced another heart attack. Na mas, ano pa sa, pero wala lang ko ka-feel of discomfort because of the pain reliever. And while I was there, the nurses was already instructed by the doctor na please do not inform Pastor Berlizo that he experienced a heart attack. Baka hindi siya mamatay sa heart attack, mamatay siya sa hypertension, kay madisturbo na ko ba? Then wala siya yung feeling na discomfort. Then the doctor said, idalik ninyo siya sa ICU. It was good enough that the doctor of Pastor Bernie Maniego, he was my attending nurse that time. She said, Pastor, you need to be transferred to the ICU for monitoring purposes. Para hindi ko pa yung Pero, nag-doubt na ko because my wife was called by one of the nurses na the doctor wants to talk to my wife outside my room. I said, ay, dito mabisa naman istorya sa lawas. So, more patay, yuduan. Matispido yun ko ang kalagniya na balik akong asawa. I said, ang sa inyong istorya dito? And my wife said, okay lang na. Ato na pa sa ICU so that they can monitor your animal. Then, before I was transferred to the ICU, gitagaan ko 5 ka aspirin. And naman ko yung cellphone. What is the use of aspirin? Blood thinner? I said, this is the result of my cholesterol na 300. The normal is 200, but mine, the result was 300. So meaning, my blood was so sticky during the time because of my cholesterol. So, I was transferred to the ICU. Well, I was in the ICU. The nurse said, Pastor, may i-inject ko sa imo. Ano man na? Para blood thinner. Kita ka ano biya ko? 5. So yes, but the result of the laboratory, you still need kanang medyo hinay ra daw ang blood thinner. Kita ka ano itong i-inject. Hinumdumi niya,
nag-pain reliever ko, pag-inject sa katong ang iyahang effect, same as aspirin. Piti siya kita sa mga tambal, managan, di ba? Ay, kita ba, ani? Kung asa mo ato ang gi-inject na tambal, dito pati mga sakita managan. I said, how much more if wala ko gitagaan o pain reliever, pati ko siguro itong sakita. Then, dito na ko sa ICU. Ito. I asked the nurse, kung saan magiging ang akong sakit dahil? So wala ka pastor, monitor lang kamo ka. Oh, ano man jud ki aspirin ko tusukan ba dito. Then, naman ta ng monitor sa kilid, di ba? Oxygen diri, heart diri, beat. Tanaw sa kanaman dito para sa anak-anak sa heart ba. Ana na sa Google images, normal heartbeat. Tanaw ko, ala, ako normal naman nga po. So, until such time, 1 o'clock in the morning, 1:30, 1:40, the nurse said, Pastor, Dr. Adlaon said na tulog na daw ka kay gitagaan na biya ka o para patulog. Nya katulog na daw para di ka madisturbo. Ingon ko dahil. Garuda yung guda na daot yun akong heart dahil. Ano na lang eh. Kabalo mo ko ngayon kung gitagaan pag katulog pero di ko matulog kayo no. Garuda ko nga kasi upaong ba? I said to the nurse, you tell Dr. Adlaon, you know, pasalamat ka Dr. Adlaon. Early in the morning na 1 o'clock, he's still monitoring me. I said, you tell Dr. Adlaon, I need oxygen. Kung ka nagkuha ko sa ko, sa gilang, kaya di ko matuog, di ko taoran yung oxygen. Iko, my purpose is, tulog na ako, maglisog ko ginawa, ipasok na ako so that, para dukol na lang, di na ko mangita pa nimo. So, ako manungit siya ko, Pastor, away na. So, itagaan ko oxygen. Hasol biya kayo nang mag-oxygen ka na imong ginhawa sakto. Kaya mo naman ka ng ito po sa hangin vulcanizing na. Pag ako tihimo, aron yun makatulog ko kaya pildito man dyan akong utok na mahadlog din ko nga heart dyan akong problema, heart dyan. Hindi ko nga heart dyan. Ayun ko nga, ibutang lang ako ng oxygen dyan. Bahala na nagmagsiyok-siyok na dyan. Basta tulog na ako, mag-ampo lang dito sa Ginoo nga. O makuha na niya na din ako. And I praise God. I woke up at 6:30 in the morning. Nakaginawag akong ko. Ang hangin na sige akong siyok-siyok. And then I heard the statement of the doctor. My nurse went to the door. Sige Doc. So, hangyo na mo ang perpetual succor nga i-insert na to si Pastor Barlizo dito sa ilang schedule. I-insert ko na po sa schedule. Sa ito pa, emergency ko. I was transferred to perpetual succor. Good enough that the doctor, but ikaw may hasad. Pastor, i-ICU ka na mo din sa doon ako instructed by Dr. Adlan, ICU ka na mo din sa perpetual para ma-monitor na to. Pero, in order for us to have our final diagnosis kung sa'yo cause sa imong sakit sa liyo, i-kuhan ka na mo ha, angiogram ta. Angiogram ta. Digi, ato na po sa room sa angiogram. Ani Pastor, siya may gusto. Niabot ng anesthesiologist, Pastor, siya gusto mo. Totally tulog ka or matagamay, then tulog ka may isip. Dok, paanam ka na? Tulog ko 50% na 50% sa mata. Wala problema, Pastor. Okay na ka nga, makibalo ka, giunsa ka, okay problema. Mas ganahan ko anong nakibalo ko kung saan ko. Sure ka ha? Oo, sige. Ako mo na, 50% ng atong anesthesia, pero giisbog ko nila itong na-ITV dito nga murag ginani kada ka.
ang akong country, bisga anak ng budak, ato bang nakapasar kay gusto mong kakamakibalog, mata ko din na. Then, butangan ng ugday, pastor, ang imong ugat. Makita niyo mga kaigsunan ang dahil ato sa mga imong mga ugatanan. Ang ugat dito sa TV, tunod kita po kay TV, mura nang inani ka ng ako sa kaugat. Permira siya, Allah, okay ra, good, okay ra. Pagkataon, uy, di ara. Nayo sa kaugat dito nga dako, nga napuno na siya hapit sa kolesterol. Mga 10% na lang ang bangag na magian. Amay kay usara. Sige, padayon. Hantod na horot, duhagyod kaugat nga dagko na napuno sa kolesterol. Then, nga sila, pastor, mao ni ang cause na nasakit ng inyong buko-buko. Sabi ninyo, akong nagsige ko analyze dito ba, bisip tutugon ko. Ako na-imagine ba, naaday daghang tao nga puno sa kolesterol, but well distributed ang kolesterol sa ilang ugat? Posible di kanang daghan sila kolesterol, pero well distributed sa ugat, meaning okay ra ang distribution sa oxygen. Ang sa flow sa blood, okay ra. Because, mura pag nagpilit na sila sa butang kaon nila, at tagang gamay niya, gamay dito. Unlike sa ako, ingon lagi ko, ano gatapok dyan sila dito eh. Then the doctor said, Pastor, i-angioplasty naman ka na mo diretso para di ka madubli mong gasto. To make the long story short again, na-angioplasty ko. And the doctor said, you will stay in the ICU for 5 days. Para maano pa kay nag-agi man ka o heart attack. Then, ingon ang na may mga residents. Doc, so paano to siya o cellphone? Ganahan kay ko namin sa akong doktor. Siya, padadala ng cellphone kay basig mahiblan na dito mo sa lingaw sa kaya ikaw naman usap. Nobody is allowed to serve as watcher. Wala watcher. Ikaw rin usap o ang nurse. Akong asawa, dili pwede mo suod. Ikaw rin yun ang nurse. So, ang ako rin dito, ang ako rin yung cellphone. Then the doctor said, Madam, ma-ICU na si Pastor, ayaw kita alam na ay magtawag-tawag sa iyang cellphone ha. Naghimo announcement ang akong asawa. Then after 5 days, I called up. Kaya maski na ako sa ICU, na may membro na mong patabang sa iyang is. Gachat-chat ko Pastor, dili lang pumutawag, Pastor, kaya nag-announce mo si Ma'am sa iyang Facebook nga dili ka patawagan ka na. Okay ra siguro, Pastor, chat lang. Hindi na ko pumutawag ba? Ako kinaaman siya ko yung personality nga di ko kagwanta kung kay balo ko nga di ko mutabang. Honestly speaking, I called up Brother Nilson Abrigana who is working in the SSS. Mira si Brother Son, nasa problema mo na siya. Kinsa ni? Iko, ano pa niyo? Ano na ko yung halan niya? So, di man yung number ni Gawas, kinsa man eh? Pastor Barliso. Ano, bago lagi mo number, Pastor? This is one of the miracles that I experienced. Nahibulong ko kung anong laing numero. Pagtanaw na ko dito sa SIM card, di ba, sa setting, na-disable ang akong globe mo number. Ang numero na pang data lang ako, nakatawag, pero na-disable ang ako ang globe. I asked my wife, and then my wife said, ikaw lang mo sa dasawa, may naghilaputan na. I asked the nurse, na, ikaw ako. Wala sir, private ba na imong cellphone? Miracle of all miracles. In 5 days, mauding wala ginakatawag na ko sa ako ang number. Na-disabled ang ako ang cellphone. And the second miracle, if not of the pain that I experienced,
severe pain while I was driving going to Miller. Ug dili tungod atong pain mo diretso di ko sa mga lugar. Ato na ko atakihon dito. That's why I said, sometimes God allows us to experience pain for the sake of protection. If you experience pain, bisa dili kasuguon ba? Maampo din ka tinubi. Those of you who are in the field, in the missionary, you should always remember, sometimes we will experience pain for the sake of our spiritual growth. God allows us to experience pains, experience trials, experience challenges and problems in order for us to exercise our faith. My dear fellow missionaries, we will go for Jesus. That's why our text for this noon is found in the book of John chapter 15 verse 16. You read, ready go. Let's read it together. Ready, go. You did not choose me, but I choose you, and appointed you that you should go, and bear fruit that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Specifically speaking, Jesus, this is during the time of Jesus that when He speaks to his 11 apostles, reminding them that Jesus was the one who chose them for the specific task and responsibility. And to clearly understand His teaching, and that is teaching His mission. Let us all be reminded that we are in our responsibilities that we have now for the sake of His mission. All of us are given the responsibility to fulfill the mission. But I would like to give you a help message for all of us. I go back to my first premise. If I did follow the counsel, the advice of my lifestyle medicine 2 years ago, siguro dili pa gud ta tumupuno ang cholesterol sa ako ang kasing-kasing. That's why the only worker na naka-afford o remind na ko nga pinatakful kanang na ay naglingkod diha nga pareha na ko ulo. Siya pastor, hilig na medyo kaayo mga naon o karne. Murag mensahe siguro ninyo nga ikaw gay mag-una o vegetarian. Palakpakan si Sir Lona. Palakpakan ha. Thank you so much Sir Lona for that reminder. For that reminder. So it's a reminder to all of us that it would be nice to follow the advice of our physicians. You know, I would like to tell you because of my diet. Nag-diet na ako for almost 1 year. That's the reason why na nagniwang na kong sugod. Amen. Ikaw amin ka na, ako pa ka nang inuhatag, COVID ka. Taruhan din na yung amin diha. So, because of diet, because of my biking, because of my tennis 3 times a week, I stopped taking my tennis. The doctor said that's the main factor nganong na inaanap ka. Ang imong tagihimo, padayon imong diet, padayon imong exercise, padayon sa dato ang imong maintenance.
I was thinking na naman tayo prinsipyo nga, kung mag-exercise ta, ang mga cholesterol, mawala. Kana din na nadaan diha, di na galit mawala. Oy, ang imong maintenance para na sa kami nga musulod o para ang imong ugat mulanay sa yun ang imong blood. But my point is, God extends my life, and I'm sure why He preserved my life, why He protect my life, because He wants me to continue to propagate the gospel. Amen. That's the main reason that I understand why He extends my life even until this moment. He knows my passion since the time we were in college with Pastor Reyno. Kuyog may pamaybo study ni Pastor Reyno. Kuyog may ani pagwali, kuyog may pamaybo study. Kamalo ng Ginoo-daan na after I decided to take theology, because I decided to take theology, we already have one child. We already have one child. Kapalo ni Pastor Intanto na abot niya. But God, I know God knows my passion, He knows my enthusiasm, my focus, even in our leadership. That's why we always remember. I really like to quote the statement of Elder Ted Wilson. He said, I think all of you, all of us know why God allows us, why we are in the leadership. Because He wants us to fulfill His mission. If you don't have the zeal, if you don't have the passion in evangelism, you better decide to go to another responsibility. Because His main purpose, why we are in this responsibility that we have, it's for His mission. So this morning, my dear friends, second to the last slide, the purpose why He chose us, in order for us to share the good news, in order for us to share the gospel, in order for us to share Jesus to the people around us. And I hope and pray that you should always remember, God would be happy when He comes. There would be many people prepared to meet Him because of you. Amen. And when they are already meeting Jesus, they would say, Lord, thank you so much for sending us the gospel outreach missionaries. Because of them, I am now one of your saved children who have the privilege to meet you here in heaven. May God bless us all this morning.